Ang pagpapasa ng magandang nasimulan din ang dahilan kung bakit ipinagpapatuloy ni Ate Gigi ang higit na dekadang recipe ng ube roll ng kanyang tiyahin na si Nanay Charing. Inaabot ng kalahating araw ang pakikipagbuno sa paggawa ng ube at makapuno. At ang pinakamadaling parte sa paghahanda nito ay ang pagpapalaman ng makapuno at pagrorolyo ng ube. Kaya naman bilang pagkilala sa panghimagas na lalong nagpapasarap ng bawat kain ng mga Montalbeño, hahamunin natin sila sa isang ube roll relay. Alright mga biyero, welcome sa much awaited ube roll relay dito sa probinsya ng Rizal. Pagandahan lang ng ube halaya roll. Manalo ay mag-uwi ng 1,500 pesos. Ready na ba kayo, guys? Yes! Let the rolling begin in 3, 2, 1, go! Ayan. Naglalatag na sila ng makapuno. Parang ginagawa mo na to for 2 hours. Nag-advance na ngayon yung Team Yay. At mukhang nag-advance na rin ang Team Beshi. Final part, ang pag-roll ng ube halaya. Nay, ate, ano sa tingin niyo sa ube halaya roll ng Team Yay? Pwede na. Uy, nako. Scale ng 1 to 10. 10 po yung pinakamataas. 7 pwede na. 7 ang score ng Team Yay. Nay, ganito po ba yung usual size na ginagawa niyo? Mas maliit po ba to? Mas malaki? Mas malaki kasi. Mas malaki. Pag mas malaki po ba, hindi okay? Hindi. Hindi. Bakit po? Dahil? Masyadong malaki yan. Wala kasing makapuno. Kulang makapuno. Oh no! Ano pong score nyo? Yung isa 7. Ito po. 5 lang. Wow! At ang nanalo sa 2024 Ube Halaya Roll Relay dito sa probinsya ng Rizal ay ang team... Yay! Congratulations, Team Yay! 1,500 po ang matatanggap nyo. At sa Team Beshi, maraming salamat po. Salamat po. At least meron kayo may uwi. Alam ko pinalaki niya para mauwi niyo talaga. Tulad ng ube at makapuno, perfect combination din ang tambalang Nanay Charing at Ate Gigi sa paggawa ng ube roll. Paano niyo po naisip na gawin ng ube roll, pati ba't niyo po naisip lagyan ng ganong ingredients? Sa dami ng niluluto ko, sabi ko, ano kayang pagkain na pwede kong yung lutuin na Apo. makilala ng tao. Ilan years ago po ito, Nay? Ay, matagal na po kasi 1980 ako talaga nag-boom niya, 1980. 1980. Nung taon kung kailan ako pinanganak. 1980. Wow! Yung mga lumalabas din talaga 1980 okay daw sabi nila. Pero anyway, going back, 1980, sinubukan niyo po. Nung tinikman nila, naku, nagkarampulo yung mga tao. Meron pa ba? Meron pa ba? Ay, naging bestseller, naging hit. Di kinabukasan, gumawa ako ng 5 kilo na. Wow. Aba, kinukulang. Pag So, talagang nabenta talaga. Naabangan ako ng tao. Nay, ano yung nilalagay niyo talaga dito? Bakit binabalik-balikan ng mga tao? Gatas. Kala ko gayuma. Pero dahil sa katandaan, unti-unting paglabo ng mga mata at iba pang iniindang karamdaman ni Nanay Charing, kinailangan niya nang maghinay-hinay sa pagluluto ng ube roll. Kaya naman to the rescue ang pamangkin na si Gigi para ipagpatuloy ang paggawa nito. Gano'ng kahirap, gano'ng kadali, G? Sobrang hirap. Sobrang po. hirap. Sa pagluluto, Oo. paghahalo, Oo, mabigat, mahirap. mahirap. Opo. Sa pag-roll, walang problema. Oo, mabilis na yon. Bilis lang. Anong pakiramdam mo na parang ikaw yung Ano? sumunod? Masaya siya. Ikaw Kasi, yung, syempre, di ba? opo, kasi at least pag wala na si nanay, mamiss mo namin yung pagkain na binibigay niya sa amin, magagawa ko. Na-pass on yung recipe. As one can expect, yung sarap ng ube halaya, ngahaluan mo ng texture na makapuno, yung hint ng margarine sa surface nila, yun din yung matitikman nyo. Ang bigat nito sa tiyan. Yan o, talagang sobra siyang solid. Super solid. Na parang, kunyari ko, sabihin natin, kumain na ako ng aking hapunan or whatever.
Siguro, ganyan lang yung kakainin ko kasi sobrang bigat. But alam mo, kilala ko yung asawa ko, kaya niyang kumain ng isang esophagus. Esophagus. Ang hindi matapos-tapos na diskusyon kung manok o itlog ba ang nauna, tutuldukan na natin ngayon. Cull ang tawag sa manok na nangingitlog. At ito ang main ingredient sa 41 taong recipe ng sikat na sinangkutsang manok ni Tatay Romy. Kung ang balot ay may lamang sisiw sa loob, ang parteng gulugod ng cull may laman namang itlog. Tama ang narinig nyo, Biheros. May mga hindi na buong itlog na naiwan pa sa gulugod ng manok. At yan daw ang pinakamasarap na parte nito. 1983 nang unang magluto ng sinangkutsang manok si Tatay Romy. 4 na oras iniluluto sa malaking kawa at kaldero ang iba't ibang parte ng cull na hinahaluan din ng pampakulay na atsuete. Nakapagpatayo sila ng sariling pwesto noong 1983 kung saan pwedeng mag-walk-in ang customers para sa takeout orders. Maganda ang naging takbo ng negosyo ng kanilang pamilya. Pero sa kasamaang palad, binawian ng buhay si Tatay Romy noong 2021. At mula noon, ang mga anak niyang sina Andy at Raymond na ang nagpatuloy ng negosyo. Tulong-tulong kami kahit papano na itataguyod namin yung aming pangangailangan. Kaysa ako mangamuhan, mas maganda yung hanap buhay na to. Nagtutulungan sina Andy at Raymond sa pagluluto habang nakatoka naman sa pagtitinda sina Andy at kanyang asawa. Sa isang araw, sisiw lang daw ang pagbebenta na umaabot sa 25 kilos ng manok. Nung elementary pa lang ako, maliit pa lang ako, makain na kami ng sakutsang manok eh. Yung lasa niya, authentic, walang lansa. The best, pambato ng Montalban talaga to eh. Talagang hindi na mawawala sa bawat kwento at hapagkainan ng mga Montalbenyo ang sinangkutsang manok. Kaya pangako ng mga anak ni Tatay Romy na hindi sila titigil sa pagluluto nito. Para sa akin, ipagpapatuloy talaga namin hanggang sa maging apo-apo.